Alam mo ba, kapag ang isang menor de edad ay nakagawa ng krimen, hindi pare-pareho ang batas sa bawat bansa. May mga bansang mas pinipili ang rehabilitation o pagbabagong buhay ng bata. Pero meron ding mga bansang hindi nagdadalawang isip na magbigay ng mabibigat na parusa, lalo na kung seryoso ang nagawang krimen. Sa ilang lugar, maaari pang litisin ng isang menor de edad bilang isang adult, depende sa kanyang edad at sa bigat ng kaso. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang top 7 bansang may pinakamahigpit na batas laban sa krimen ng mga menor de edad. Aling bansa kaya ang may pinakamahigpit na batas? At alin naman ang naniniwalang mas mahalaga ang rehabilitasyon kaysa mabigat na parusa? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mas marami pang fact-based at mind-blowing contents na katulad nito. Handa ka na ba? Simulan na natin! Top 7. New Zealand. Kilala ang New Zealand sa pagkakaroon ng Youth Court at Family Group Conference kung saan aktibong sinasama ang pamilya at komunidad sa pagresolba ng mga kaso ng mga menor de edad. Layunin nitong tulungang makabalik sa tamang landas ang mga kabataan habang pinananagot sila sa kanilang mga ginawa. Gayunpaman, para sa ilang mabibigat na krimen, maaari pa ring dumaan ang isang menor de edad sa mas mahigpit na legal na proseso. Dahil dito, nananatiling balanse ang kanilang sistema sa pagitan ng rehabilitasyon at pananagutan. Alam mo ba, ilang malalaking kaso ng youth violence ang naging dahilan upang muling pag-usapan sa New Zealand kung sapat pa ba ang umiiral na juvenile justice system para maprotektahan ang publiko laban sa mga seryosong krimen. Top 6. Japan. Bagamat mas kilala ang Japan sa pagbibigay ng pagkakataong magbago ang mga kabataang nagkasala, maaari pa ring ilipat sa regular na criminal court ang ilang seryosong kaso depende sa edad ng kabataan at sa bigat ng krimen. Ang family court ang pangunahing humahawak sa karamihan ng juvenile cases bago magpasya kung ano ang nararapat na legal na proseso. Sa paglipas ng mga taon, mas hinigpitan pa ng Japan ang ilang bahagi ng kanilang Juvenile Act upang mas mapanagot ang mga kabataang sangkot sa malulubhang krimen habang pinananatili ang layunin ng rehabilitasyon para sa mga maaari pang magbago. Alam mo ba, noong 1997, isang 14 na anyos na lalaki ang responsable sa Kobe child murders, isa sa mga pinakakilalang juvenile crime cases sa kasaysayan ng Japan. Dahil sa matinding galit ng publiko, naging daan ang kasong ito sa mga pagbabago sa kanilang juvenile justice system at muling pagtatalakay sa pananagutan ng mga menor de edad. Top 5. South Korea. Mahigpit ang South Korea pagdating sa mga menor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Bagamat may hiwalay silang Juvenile Act para sa mga kabataan, maaari pa ring maharap sa mas mabigat na legal na proseso ang ilang offenders depende sa kanilang edad at sa bigat ng kanilang nagawang krimen. Layunin ng kanilang sistema na balansehin ang rehabilitation at pananagutan. Sa mga nakalipas na taon, mas naging seryoso rin ang South Korea sa pagtugon sa youth violence, school bullying at iba pang krimeng kinasasangkutan ng mga kabataan. Dahil dito, patuloy ding nire-review ang kanilang juvenile justice system. Alam mo ba, noong 2011, isang malalang school bullying case sa Daegu ang gumulat sa buong South Korea matapos mauwi sa pagkamatay ng isang estudyante. Ang insidenteng ito ang naging dahilan upang higpitan ng mga pulisya ang krimen laban sa bullying at mas paigtingin ang pagprotekta sa mga kabataan sa loob ng paaralan. Top 4. United Kingdom. Isa ang England at Wales sa may pinakamababang age of criminal responsibility sa Europe, kung saan maaaring managot sa batas ang isang bata sa edad na 10 taong gulang. Bagamat may hiwalay silang youth court para sa karamihan ng mga kaso, maaari pa ring litisin sa regular na korte ang mga menor de edad kapag sangkot sila sa mga pinakamabibigat na krimen. Dahil sa kanilang mababang minimum age at mahigpit na paghawak sa mga seryosong kaso, madalas nakabilang ang United Kingdom sa mga bansang may mas striktong juvenile justice system sa Europe. Alam mo ba?
Noong 1993, dalawang 10 years old na bata ang responsable sa pagpatay kay James Bulger. Ang kasong ito ang naging isa sa pinakakontrobersyal sa kasaysayan ng United Kingdom at nagbukas ng malawakang debate tungkol sa pananagutan ng mga menor de edad at sa umiiral na juvenile justice system. Top 3. United States. Hindi iisa ang juvenile justice system sa Estados Unidos dahil magkakaiba ang batas ng bawat state. Gayunpaman, maraming estado ang nagbibigay ng posibilidad na litisin bilang adult ang isang minor de edad kapag sangkot siya sa mabibigat na krimen tulad ng murder, armed robbery o iba pang violent offenses. Dahil sa lawak ng kanilang legal system, kabilang ang adult transfer, waiver at iba pang legal mechanisms, isa ang Estados Unidos sa mga bansang may pinakamahigpit na pagtrato sa mga seryosong juvenile offenders. Alam mo ba, noong 1998, naganap ang Jonesboro School shooting sa Arkansas, kung saan dalawang menor de edad ang responsable sa pamamaril sa kanilang paaralan. Ang insidenteng ito ay nagpalakas sa panawagan para sa mas mahigpit na school security at muling nagbukas ng usapin tungkol sa juvenile crime sa Estados Unidos. Top 2. China. Sa mga nakalipas na taon, lalo pang hinigpitan ng China ang pananagutan ng mga menor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Sa ilang partikular na kaso ng murder at iba pang mararahas na krimen, maaari nang maging accountable sa batas ang mas batang offenders sa ilalim ng mga tinakdang kondisyon ng kanilang legal system. Bagamat nananatili ang layunin ng rehabilitasyon para sa maraming kabataan, mas pinili ng China na higpitan ang kanilang batas laban sa mga seryosong krimen upang maprotektahan ng publiko at maiwasan ang pag-uulit ng ganitong mga insidente. Alam mo ba, ilang high-profile juvenile murder cases ang naging dahilan upang amyendahan ng China ang ilang bahagi ng kanilang criminal law noong mga nakaraang taon na nagbigay ng mas mabigat na legal na pananagutan sa ilang menor de edad na sangkot sa malulubhang krimen. Top 1. Singapore. At ang nangunguna sa ating listahan ay ang Singapore. Kilala ang bansang ito sa mabilis at mahigpit na pagpapatupad ng kanilang mga batas. Bagamat may hiwalay silang justice system para sa mga minor de edad, maaari pa ring maging mabigat ang legal na proseso depende sa edad ng offender at sa uri ng nagawang krimen. Bukod sa pananagutan, mahalaga rin sa Singapore ang rehabilitasyon upang matulungan ang mga kabataang makabalik sa tamang landas. Ngunit pagdating sa mga seryosong paglabag sa batas, hindi rin sila nag-aatubiling magpatupad ng mahigpit na legal na hakbang. Alam mo ba, noong 2021, isang 16 anyos na estudyante ang nasangkot sa nakamamatay na insidente sa River Valley High School. Ang kasong ito ay muling nagbukas ng pambansang usapan tungkol sa school safety, mental health ng kabataan at kung paano dapat tugunan ang mga seryosong krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. E paano naman ang Pilipinas? Hindi kasali ang Pilipinas sa ating official ranking dahil nakatuon ang listahang ito sa mga bansang may pinakamahigpit na juvenile justice systems. Pero dahil marami ang siguradong magtatanong, alamin din natin kung nasaan ang Pilipinas pagdating sa usaping ito. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay karaniwang hindi mananagot sa criminal liability. Samantala, ang mga mahigit 15 ngulit wala pang 18 taong gulang ay maaari lamang managot kung napatunayang kumilos sila ng may sapat na pag-unawa or discernment sa kanilang ginawa. Sa maraming kaso, mas binibigyang diin ng sistema ang rehabilitasyon, diversion programs at reintegration kaysa sa mabigat na parusa. Nitong mga nakalipas na araw lang, ilang magkakahiwalay na insidente ng karahasang kinasasangkutan ng mga menor de edad, kabilang ang mga kaso ng pananaksak, pamamaril at school violence, ang muling nagbukas ng pambansang usapan tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Act. Dahil dito, patuloy ang debate kung dapat bang higpitan ang batas o panatilihin ang mas rehabilitative nitong approach habang pinoprotektahan ang karapatan ng mga bata. At ayan na nga, ang top 7 bansang may pinakamahigpit na batas laban sa krimen ng mga menor de edad.
makikita natin na iba-iba ang paraan ng bawat bansa sa pagharap sa mga kabataang lumalabag sa batas. Ang iba ay mas nakatuon sa rehabilitasyon, habang ang iba naman ay mas mahigpit pagdating sa mabibigat na krimen. Ngunit iisa ang kanilang layunin, ang maprotektahan ang lipunan habang binibigyan pa rin ng pagkakataong magbago ang mga kabataang maaari pang maituwid ang landas. Ikaw, kabida, sang-ayon ka ba sa ating number 1? Sa tingin mo ba ay dapat bang higpitan pa ng Pilipinas ang Juvenile Justice and Welfare Act? O mas mahalaga pa rin ang rehabilitasyon kaysa sa mas mabigat na parusa? Ibahagi mo na ang iyong opinyon sa comment section. At higit sa lahat, sana'y magsilbing paalala ang video na ito na hindi lang batas ang susi sa mas ligtas na lipunan. Malaki rin ang papel ng pamilya, paaralan, komunidad at bawat isa sa atin sa paggabay sa susunod na henerasyon. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mas marami pang fact-based at mind-blowing na contents na katulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!